stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And how I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true. Its shame and reproach gladly bear. Then he'll call me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. Forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. And exchange it someday for a So dito tayo sa last part ng ating pag-aaralan, Living an Authentic Christian Life. Last time, napag-aaralan natin yung 4 characteristics of integrity. Under siya ng mark number 4, unimpeachable integrity. So last time, yung 4 characteristics daw ng integrity, pagkakaroon ng integrity ay, una, dapat merong sincerity or honest. Merong honesty. Pangalawa, dapat daw purposely commissioned by God. Pinadala ng Diyos. Number 3, dapat daw merong transparency in the sight of God at sa mga tao. At last, panghuli, number 4, kailangan daw speaking in Christ. Dapat meron siyang tinatawag na authority. Na kumbaga, kung Word of God naman yung taglay mo, marapat lamang merong authority kapag ikaw ay nagsalita. Kaya, especially kapag nagsishare ng Word of God, dapat una, alam mo yung itinuturo mo. Pangalawa, alam mo kung paano mo siyang ituturo. Kasi maganda yung alam mo yung Word of God, yung nga lang kung hindi mo alam kung paano mo siya ituturo, diba, mahirapan ka. Meron ka pamaraanan kasi ng pagtuturo at kailangan na pag-aaralan din yon. So, dapat alam mo yung tinuturo mo at alam mo kung paano mo siya ituturo. Iba naman, marunong magturo, hindi naman niya alam kung ano ituturo niya. So, kailangan hand-in-hand yung dalawa na yun. Diba? Kaya nga hindi natin, of course, kunyari, meron sa atin ng trabaho, teacher, maestro or maestra.
Pero hindi ko mo teacher ka, madali ka na makakapagturo ng Word of God, siyempre. Kailangan alam mo siyempre yung Word of God. At hindi lamang yung tipong parang textbook na alam mo, kabisote ka lang. Kung pagiging kabisote kasi, maraming kabisote. Si Eli Soriano, kabisote yun. No? Kasi kabisado niya raw ang Biblia, pero wala naman epekto sa buhay niya yung mga sinasabi niyang alam niya. The mere fact na nagtatago siya ngayon sa Interpol, it only means hanggang head knowledge lang yung taong yan. Di ba? So dapat daw, meron siyang tinatawag na authority. At ngayon, panghuli, pag-uusapan natin, mark number 5. At ang mark number 5, siya yung tinatawag na undeniable reality. Pag sinabing undeniable, ano yung sabihin nun? Okay? So, ano yung sabihin nun kapag hindi mo ma-deny undeniable? Hindi mo may tatago, hindi mo may ano pa? Hindi mo may tatanggi, hindi mo may pagkakaila. Ayan. Yung sinatawag na undeniable. At nag-usapan natin dito specifically, undeniable reality. Katotohanan. Yung reality, ano sa Tagalog? Katotohanan kasi truth. Realidad. Okay. Tinagalog lang talaga no? Pag sinabing reality, kung ano yung talagang nangyari, yung fact. What is the fact? Yeah. Yun ang reality. Ano ba yung fact? Ano ba yung fact? Pag sinabi ka yung factual or fact, ito yung yung nakikita ng mata Kumbaga, it is a fact. No? It is a fact na, kumbaga, nangyari siya. O katotohanan or actual na nangyari. No? Actual na nangyari. Ngayon, nga pala, gusto ko lang isingit. Kasi yung truth more than a fact. Kasi yung word na fact kasi, kaya nga hindi sinabi sa Biblia na I am the fact, no? The way and the life. Sinabi niya I am the truth, no? Yung fact kasi kung nandito tayo sa earth, anything na nangyari sa history, no? It is a fact na nangyari kasi siya merong event na nangyari. Nakita natin, narinig natin, may mga witnesses. Pero yung truth, yung katotohanan kasi, bago pa natin makita yung actuality ng katotohanan, we must first believe. At hindi lamang yun, yung mga pinaniniwalaan natin katotohanan, lahat ba naman yun, nakita natin lahat? Halimbawa, si Jesus Christ. Nakita ba talaga natin in the flesh si Jesus Christ for us to believe na yung katotohanan siya ay nag-exist or nabubuhay, nabuhay nung araw? Hindi natin nakita, di ba, na naipakto siya at namatay. Oo. Di ba? Hindi lamang yun, God Himself. Sino sa atin nakakita na sa Diyos? So yung word na fact, mahirap ilapat sa mga bagay na spiritual. Yung truth. Kasi yung katotohanan, hindi siya yung mga tipong kailangan makita mo muna bago mo masabing katotohanan siya. Kasi nga tayo ay to believe and we will see. So yung truth na pinag-usapan natin, yun yung spiritual side. Yung fact naman, yung fact, ito naman yung what happens next. Matapos mong paniwalaan yan, so ano naman ang nangyari sa buhay mo? Okay? So ipinasa ko lang yan. So undeniable reality, ano yung fact? Yung mga bagay na nangyari sa atin na naging bunga ng spirituality. Kasi yung spiritual side natin hindi nakikita, pero yung practical life natin, yun ang nakikita ng tao. At yun ang pag-usapan natin ngayon. Kasi they also walk hand in hand. The truth and the fact. Yung spiritual saka yung practical, they must walk hand in hand. Kasi nga lagi natin sinasabi, we must walk our talk. Hindi tayo mga Kristiyano sa nguso lang, kundi Kristiyano rin sa puso. Pag sinabing Kristiyano sa puso, hindi as in yung puso mo lang tumitibok. Nakikita sa buhay kasi yung sabihin nun. Hindi ka lang ng Kristiyano sa nguso, kundi maging sa puso. So tingnan nga natin yung undeniable reality, yung mismong naging assessment ni Paul nang tignan niya yung buhay ng mga kapatiran. Kasi maging si Paul kasi hindi naman siya all-knowing Si Moses hindi all-knowing. Si Abraham hindi all-knowing. Walang tao, as in tao, na naging all-knowing. Isa lang yung naging tao, pero at the same time, Diyos na all-knowing. And that is the Lord Jesus Christ. So, puwera si Jesus Christ, lahat ng tao mula Adam hanggang sa kahuli-huli ang kaluluwang papanganak sa mundong ito, hindi all-knowing. So, tayo nagre-rely saan?
sa nakikita ng ating mga mata. Kaya nga kinakailangan ng witnesses, di ba? Sa husgado, yun ang sinabi ng Panginoon na kailangan daw may isa o dalawang witness upang magpatunay sa isang bagay. Kailangan merong makakita. Kaya nga, hindi ba, maging sa husgado, yung mga proceedings sa loob ng korte, sa court, kailangan talaga kasi walang kaduda-duda, mapatunayan eh. Kailangan beyond any reasonable doubt, mapatunayan na isang bagay. Kasi kung merong konti man lang na doubt, hindi titigil yung kaso. Or baka mapawala sala talaga yung tao. So kailangan talaga merong witness. At ang pinag-usapan natin ngayon dito, babasahin natin ngayon, the witness of a changed life. Ito yung tinatawag na undeniable reality. Kasi kung alam lamang natin na kinakailangan tayong maging righteous, pero wala naman tayong righteousness na nakikita ang tao sa atin, then, puro lamang tayo salita. Hindi lamang yon. Kumbaga, puro tayo theory. Ang Christianity kasi hindi naman to theoretical studies eh. Hindi ito theory lang na puro tayo puro aral. Pero wala naman sa actual na pamumuhay. So, hindi enough yung maraming alam. Maganda yung may alam, syempre. Kasi sinabi sa Biblia, may people perish because of lack of knowledge. So, maganda yung may knowledge, maganda yung may alam. Pero kung hanggang knowledge ka lang, doon papasok yung sinabi ni James. Ano sinabi sa Book of James? Tell me na meron kang faith, no? Ipapakita ko naman sa iyo na yung faith na meron ako. Kumbaga, ikaw sinasabi mo may faith ka, pero ako papakita ko sa iyo yung aking pananampalataya. Because faith without works is dead. So, they walk hand in hand. So, tingnan natin yung specific example natin dito. Kung ano yung naging assessment ni Brother Paul. Kung hindi naman lahat, majority ng mga kapatiran sa Aklat ng Korinto, sa chapter 2 ng Corinth. 2 Corinthians chapter 3, verse 2 hanggang 3. 2 Corinthians chapter 3, 2. You yourselves are in our letter, written on our hearts, known and read by everybody. You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human words. Yan. Isa yan sa magagandang mga napaka-profound na sinabi ni Paul. Kung paano nung Old Testament kasi through Moses, isinulat ng Diyos yung kanyang batas sa dalawang tipak na bato, yung kanyang word, yung kanyang mga kautusan. Nang dumating yung Holy Spirit sa buhay ng isang Kristiyano, ng mga followers ng Jesus Christ, hindi na niya isinulat sa dalawang tipak na bato yung kanyang mga salita, kundi isinulat na sa mismong puso ng bawat mananampalataya. Okay? Kaya nga sabi ni Paul, kayo mismo ang aming sulat. Kumbaga, kapag pinag-usapan, ni Paul, ang ibig sabihin ni Paul dyan, kapag pinag-usapan righteousness, pwede niya ituro yung mga kapatiran. No? Pag sinabing honesty, pwede niya ituro yung mga kapatiran. Pag sinabing integrity, pwede niya ituro yung mga kapatiran. Hindi na siya maghahanap ng iba pa. Hindi siya maghahanap ng bayanang Pilipino or what. Mismong sa church, sa loob ng church, pwede siyang gumawa ng example. Halimbawa, sipag. Wala na siya ituturong iba. No? Kasi sila na yung living letters. Na yung salita ng Diyos, nakikita mismo sa buhay nila. That's why minsan or kadalasan mahirap pa mag-persuade ng tao para sumama sa church. Kadalasan nga kasi nakikita nila yung buhay ng taong nagsishare. Nagsishare ka ng Word of God, tapos ganito ka naman. Paano ako sasama sa iyo? Di magagaya lang ako sa iyo, mga ipokrito. Right? Kaya, Baka mas mapasama pa yung oo nga, baka mas mapasama pa ako dyan. Sarap na nga ng buhay ko dito, tapos sasama ako sa iyo kung magaya ako sa iyo. Yung pa nakakalungkot dun eh. Kung siraan pa totoo mo, walang sasama kasi matatakot yun. Ayoko nga, magaya pa ako sa kanya. Balita ako, ganyan yung mga yan, or what. Saka mula nang dumalo yun, nagkaganito na yan, or what. Hindi ba? Hindi tama eh. Kung hindi man yun, hindi nakikita sa'yo yung mga pinag-aaralan ninyo. To the point sasabihin ng tao, yan ba pinag-aaralan nyo sa church ninyo? Pagiging maramot. Kasi ang damot-damot mo eh. No? Yan ba pinag-aaralan nyo sa church ninyo? Pagiging masungit? Kasi napakasungit mo eh. Konting kibot ng customer, ng kliyente, nakasinghal ka eh. Yan bang itinuturo sa church ninyo? Di ba? Ibabalik kasi nila yun eh. Nakakonekta kasi. Tignan mo, born again yan. Tignan mo, born again yan. Makapagtaas ng boses yan sa kakilay. Tignan mo.
Tapos sasama ako sa kanya. Di ba? I-relate kasi nila eh. I-relate nila. So, wala yung tinatawag na pagiging living epistle. Hindi nakikita yung Word of God. Kaya hindi ba last time na pag-aralan natin, dalawang bagay lang yung pwedeng magawa ng isang tao, ng isang Kristiyano, sa isang tao eh. Either mailapit na kay Kristo yung tao o mailayo niya. Kung yung mga sinasabi natin na yung mga Word of God nakikita sa atin, malaking tendency, mailalapit natin sila sa Lord. Pero yun nga, kung puro ka, aalis ka, magba-Bible study, aalis ka, magpa-prayer meeting, aalis ka, merong gawain ng Friday, aalis ka, may mga fellowship, tapos ang ugali mo naman napakagaspang or palinghado, lalayo sila. Tayo pa ang naging dahilan kung bakit yung tao tuloy, hindi makalapit-lapit sa paanan ng Panginoon. Pinapalayo nila yung mga bata, susunod, lumayo kayo dyan. Di ba kasi makukulit yung mga bata eh. Ano sinabi ng Lord? Huwag nang gawin niya. Hayaan niyo silang lumapit sa akin. Hindi ba ninyo alam na ang kaharian ng Diyos ay para sa mga batang katulad na rin? Di ba yun yung sinabi ng Lord? Ano pa yung eksena sa Biblia na kung saan tinrain ng mga apostles na palayuin yung mga tao kung meron kayo naaalala? Pinapaalis na. Na pinigilan na naman ng Lord. Wala na si mga papakain. Ayan. Nabulong ng mga kapatiran, Lord, no? Pauwiin niyo na po yung mga tao kasi po gabi na eh. Pero actually, ang talagang issue nila doon, wala tayong mapapakain dyan. Mga halatang mga gutom na, wala tayong mapapakain dyan. Yung pagkain natin para sa atin lang to or what. Yun ang issue nila eh. Di ba? Sabi ng Lord, paalisin ninyo eh kung himatayin sa gutom yung pauwi. Kasi malayo na sila eh. Nasa ilang sila, di ba, by that time. Alam ng Lord, malayo yung pinanggalingan ng mga tao. Pauwiin mo ng gutom? Eh kung anong daw himatayin niya mga yan, mapahamak pa sila. Tapos sabihin, bakit ba napahamak yung tatay mo? Pumunta sa crusade, inabot ng gutom doon, nagka-ulcer, nung pauwi na, hinimatay, hindi na nagising. E di nasira ngayon ang gawain, right? Nakita niyo yung point ni Jesus Christ doon? At ako, I believe, hindi nangyayari sa atin ever yun na umuwi ng gutom ng mga kapatiran. Busog na busog pa nga at may baon pa. Na? Kaya pasalamat tayo kung ganito ka-generous ang mga kapatiran, mga kapatid. Kasi I'm telling you, hindi lahat ng simbahan ganyan. Hindi natin sila sinisiraan kaso kung yun ang naging nakasanayan nila, ganun talaga. Na minsan, pag inabot na alas 12 yung gawain, kumukulo na yung mga tiyan yung mga yan. No? Talagang, kaya kandara pa sa pag-uwi, magsasaing pa kasi or what, kung walang naiwan sa bahay. Tayo hindi. Di ba? Yung pagkain, bumubukal eh. Parang hindi nauubos. Bumubukal. No? Habang kinakain mo, lalong dumadami. Pasalamat tayo. Ngayon, yun ang naging issue kay Jesus Christ. Marami pagkakataon sa Biblia, tinry ng mga disciples, ng mga apostles, na itaboy yung mga tao. Pero ang Lord, pinipigilan niya, no, let them stay. And let us provide. Let us provide. So, it's either lumayo ang tao sa Diyos because of us, sa palso natin mga ugali, or lumapit sila sa Panginoon dahil sa nakikita ng kabutihan sa atin. So, mamili tayo dun sa dalawa. Of course, dapat piliin natin yung maakit sila sa buhay natin, sa ugali natin, for them to be challenged na lumapit sa Lord. No, halimbawa nga, nagyaya ako, Friday ngayon, gusto mong sumama sa gawain, chong. No? Ba, lakas ng loob mo mag-invite, ano? Ngayon, hindi sasama yan. Siyempre, mahirap magyaya. No, sa mga sumusunod na Friday ngayon, siya na magsasabi sa'yo, bakit nasa bahay ka pa? Hindi ba Friday may gawain kayo? Yung bang sila na ngayon na nagtutulak siyang umalis ka? Buti pa sila alam yung schedule mo eh. Mga unbeliever yan, ha? Di ba? Nangyayari ba siya? Hindi. Bakit nandito ka pa? Hindi ba Friday ngayon? May gawain kayo? Pag nangyari yan, kapatid, nakakahiya yun. Yung unbeliever ang nagsasabi sa'yo na bakit ka nasa bahay, dapat nasa gawain ka. Tapos makikita niya, nanonood ka lang naman ng laban ni Pacquiao. Nakakaya yan, I'm telling you. Huwag na natin hintayin na mga unbelievers ang magpaalala sa atin sa mga araw ng gawain. Because I'm telling you, that is shameful. That is shameful. Saka nakakita na yung demonyo, pinaalalahanan niya mga anghel ng Diyos. Uy, Gabriel, hindi ba may utos na yung Diyos? Dapat gawin mo na siya ngayon. Hindi ka gawin ng demonyo yun. No? Imposible. Pero pag nakakita ka ng ganun, imposible talagang mangyari yun. So, ganun din sa atin. Saka nakakita ng mga unbelievers, sila ang nagpapaalala sa mga believers sa mga araw ng gawain. And yet, it happens. So that is very, very shameful.
Nakakahiya yung ganun. Ba't tinanong ka, hindi ka makasagot eh. Ang dami kong labahin kasi. O, di ba? Minsan iba nga natutulala na lang eh. No? Himatay na lang. Di ba? Hinimatay, hindi makasagot. Nakakahiya yung ganun mga kapatid. Again, hindi natin dun masasalamin yung sinabi ni Paul. Hindi natin masasabi. Kung ganun tayo, hindi tayo mga living epistles. Tayo mga dead epistles na tinatawag. So, anong ibig sabihin ni Paul? Meron kayong gusto idagdag dyan? Kasi isa yan sa napaka-profound na sinabi ni Paul. Saka nakakita na yung puso naging tablet. No? Naka-embed. Naka-embed, nakasulat sa puso, no? Sa flesh, yung Word of God. Okay, napakaganda kaya kung for example, may mga kapatiran na magsabi sa'yo ng ganyan. Yan yung sinasabi natin na hindi ka pa nagsasalita, na may blessings. Commendation, Oo. Ko-comment ka nila. Yung bang kahit hindi siya sumasama sa gawain, pero sige lang, sa susunod na lang, nahiya kasi ako. Hindi ba, ganang katuwiran nila eh. Kasi, may mapakita talaga ang kasalanan eh. Ituloy mo lang yan, maganda yung nakikita ko sa buhay mo. Yung mga ganun, maganda yung, masarap yung ganun eh. Kapag alis mo ng bahay, ang taba ng puso mo, nakabakat talagang ganun yung puso mo sa taba eh. Diba? O bakit ang taba ng puso mo, Brad? Nakuri kasi ako nakasama ko sa bahay. Diba? Di ba, sarap nung ganun? Hindi yung kabaliktaran, di ba? Hindi yung kabaliktaran. So again, sabi ni Paul, you yourselves are our letter, written on our hearts, nakasulat sa aming mga puso. Ang inyong mga ginagawa, known and read by everybody, tinitignan. Di ba? Yan magandang example na isang pagiging anak ng Diyos. You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry. Kaya nga sabi ni Paul, ang crowning glory niya, yung mga kapatiran. Tayo, ang mga crowning glory natin, yung mga bawat isa rin. Especially kung nag-aalaga ka ng kaluluwa, at napaka-positive nangyayari sa kanya, crowning glory mo siya. No? Hindi mo siya isusuot, ilalagay sa uno mo, syempre. Pero, natutuwa ka sa kanya, di ba? Praise God. Praise God. Ang kulipot nito, pero ito. Di ba? Mapagbigay na siya. Di ba nakakatuwa yung gano'n? Hindi lamang yun, kunyari, napakasungit. Tapos nang dahil sa pagtsatsaga mo sa pag-share, napakabait naman, kabaligtaran. No? Di ba nakakatuwa yung gano'n? Nakakatuwa siya. So, resulta ng aming ministry. Written not with ink, but with the Spirit of the living God. Not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. So, anong ibig sabihin ni Paul dyan sa verse na yan? Here is the final mark of genuine Christianity. And that is undeniable reality. A change that cannot be explained by any other terms than God at work. Kasi gumagawa ang Diyos. Paul did not need letters of recommendation when this kind of change was evident in the lives of his hearers. Hindi na niya kinakailangan magtanong pa. Di ba kayo magkakasama sa flat o sa trabaho, kapatid? Kumusta naman ugali nitong kasama ninyong ito? Buti hindi natin ginagawa yun, ano? Kung tutusin, pwede sana eh, no? Sino yung mga magkakasama sa trabaho? Mga Sinai boy, isa-isayin mo sila, no? O, Kuya Benny, pasok ka dito, dali. Kumusta naman si Kuya dito sa trabaho? Yung mga ganun ba? Kung kumusta mo isa-isa? No? Buti hindi natin ginagawa yun. Hindi, magkakabukingin talaga eh. No? O, hindi ba magkasama ka, Joey, saka Jomar sa trabaho? Kumusta naman si Joey kapag kaharap yung boss niya? Yung mga ganun. Imagine that kung ginagawa natin yung ganun. Magkakabukingan siyempre. Pero hindi natin ginagawa kasi hindi tama eh. Hindi tama. Pero one way or the other, yung iba ang magsasabi. No? Kaya hindi ba, sabi nga natin, minsan nagkaroon ng evangelistic. Ngayon, yung 5 years mo na kasama sa kwarto, iba ang nagyaya. Nagkagulatan kayong dalawa sa church. Elder ka na, yung kasama mo sa kwarto, iba pa nagyaya sa church. Kasi nahihiya ka magyaya. Baka mabuking ka sa church pag sinama mo. At ma-share yung mga ugali or what in private. Kaso mo, iba ang nagsama. Di ba? And to make the story short, nakasama mo sa church, nakasama mo sa kwarto, sa trabaho. Di ba? Diyan nagatigigan kayo. Elder ka pala. Ang tagal mo kasama sa kwarto, 5 years, no? Elder ka pala ng church. Kasawa talaga litre sa kwarto. Tapos nagme-message. Sasabi mo yun. Kaya pag uwi sa bahay, elder pala. Di ba? Nakakahiya yung gano'n. Di ba, sana kung bagang,
di ba sana kung ganito pag sa bahay, kaya pala para kang anghel. Kaya pala napaka-yumi mo at napaka-peaceful mo. Elder ka pala. Hindi ba yung kabaliktaran? Di ba? Nakakahiya eh. Nakakahiya. So sabi niya, si Paul kasi nakita niya mismo sa mga kapatiran sa Corinto eh. Yung bandang huli ng kwento nila. Pero alam natin, bago kasi nangyari ito, matindi yung pinagdaanan ng church na ito, di ba? Di ba, yung isang nga sa dagok na nangyari sa kanila, yung isang member sa 1 Corinthians, na kung saan yung isa sa mga members, inaasawa yung stepmother niya. Sabi ni Paul, yung ganyang klase ng mga kasalanan na hindi ko man lang narinig sa mga unbelievers. Yung mga pagan, sabi ni Paul, ganito kabigat ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians, yung mga pagans na walang Diyos, hindi ginagawa yung ganyang kasalanan. Tapos yung naturingang anak ng Diyos, ginagawa niya yun. Deliver such one to Satan for the destruction of the flesh. Ganun kagalit si Paul. Para masabi niya yun, i-deliver kay Satanas yan. Para pahirapan ni Satanas yung flesh niya, yung kanyang katawan. Para masabi ni Paul yun, galit na galit siya. Pero alam natin ng kwento sa 2 Corinthians, yung tao nagbago siya. Walang imposible sa Diyos. Kaya nga last time, di ba yung message nga about forgiveness? Walang imposible kasi sa Diyos eh. Ang limit kasi tayo naglalagay eh. Again, di ba lagi natin sinasabi kapag nabasag na yung baso, pag may lamat na, mahirap na ibalik. Kaso baso kasi yun eh. Pag baso talaga, imposible na yan. Buti ba, bumili ka na ng bago, tunawin mo ulit, buuin mo ulit siya. Kaso pinag-usapan kasi natin tao eh. Puso. At sabi sa Bible, walang broken heart na hindi kaya yung i-restore ng Lord. Walang kasalanang hindi niya kayang patawarin. Isang kasalanan lang, isa lang yung nagkasalang hindi niya mapatawad o mapatatawarin. Si Satan, yung mga demons, si Judas. Pero bukod doon, lahat ng kasalanan, kaya niya patawarin. Why not? Kaya niya, walang imposible sa Diyos. Diba? Kaya yung forgiveness, katulad nga doon sa kwento ng taong yon, nagbago siya sa 2 Corinthians. Hindi kasi siya pinabayaan ni Paul, especially ng mga leaders ng simbahan. Even though yung buong simbahan ng Corinto, ginudge na yung tao, iniitsakwera na siya, sinasaktan siya, kaya na-overwhelm siya ng hirap sa buhay, bunga ng nagawa niya kasalanan ng araw. Nabaliktad ang kwento ngayon. Si Paul ngayon, ang pinagagalitan niya, yung church. Yung tao, totoong nagbago na siya at nagbabalik loob na sa Diyos, tapos kayo ayaw niyo siyang tanggapin. Ang may kasalanan ngayon sa 2 Corinthians, yung buong simbahan na ayaw tumanggap dun sa tao. Oo, nabaliktad. Kaya nga, di ba, sinasabi rin ni Paul sa Corinto, alam niyo mga kapatid, sabi niya, hindi ko kayo makausap bilang mga matured na tao. Pag kinausap ko tuloy kayo spiritually, parang kung kausap ko bata. Hindi kasi kayo spiritual, sabi niya mga carnal kasi kayo eh. Kaya kapag kinausap ko kayo, parang batang paslit ang kausap ko. Hindi ko kayo madiretso. Ang point ni Paul, gustong-gusto ko kayong i-rebuke. Gustong-gusto ko kayong sabihan ng diretsahan, hindi ko magawa kasi alam ko, onion skin kayo eh. Para kayong mga bata na wag lang makante, magtatampo. Lalayo sa simbahan, sasama ang loob. Yun ang sinasabi ni Paul doon. Kaya sa atin, kung matatagal na tayong Kristiyano at kapag tayo napagsabihan at tayo nagtatampo, nag-o-onion skin, hindi dumadalo, kapatid, bata ka pa. Wala pa sa iyo yung spiritual maturity. Kaya nga sabi natin sa simbahan, kasi depende kasi kapag kasi tayo matatagal na tayo magkakasama, di ba? So supposedly, sa tagal natin magkakasama, pwede na tayo mag-rebukean. Alam mo kapatid, yung pagiging tamad mo, hindi yan bunga ng espiritu, bunga ng ng kamunduhan o ng flesh. Dapat kaya na nating sabihin sa isa't isa yun kasi mga matured na tayo eh. Pero kung hindi mo yung kayang sabihin sa isang kapatid kasi alam mo matampuhin, ano pa siya? Bonjing ang tawag doon. Ang tagal na sa simbahan, bonjing, hindi nagmamature. Kaya kapag, kuya, ikaw na magsabi sa kanya, hindi na, ikaw na, baka magtampo na naman. Yung mga ganyang klase ng kapatiran, yun yung mga klase ng mga hindi nagmamature sa faith as a spirituality. Kapag nagtuturuan yung mga leaders kung sino magsasabi sa kanya, isa lang yung sabihin nun, yung tao kasi immature. Ang tao magtampo sa'yo, ang Diyos magtampo sa'yo. Of course. Magtampo ka na sa bigas, huwag lang Diyos ang magtampo, di ba? Diba? Sa mo yun eh. Open review mo is better than Yan. At alam na nating lahat yan, mga kapatid. Pero still, kapag tayong tipong Kristiyanong napansin or napagsabihan or nasaway, at tayong tipong, bakit isang taon na, hindi naman dumadalo yan? Isa lang yung sabihin nun, immature, bonjing na klase ng Kristiyano. Ayun yung sinasabi ni Paul, mga kapatid, hindi ko kayo makausap na bilang isang mature na tao, kundi kapag kinausap ko kayo, gagamit pa ako ng mga childish words.
para maintindihan ninyo. Mga carnal kasi. Yung immaturity, sa inyo ng pagiging carnal. Makalaman, ang ginagamit nila yung emotion. Na kapag ayaw sa'yo, ayaw sa'yo. Kaya di ba, minsan dumarating yung time tuloy na pag-uusapan natin or what, ba't kaya ganun? Pag ako ang mensahe, wala siya. No? Wag tayong ganun, mga kapatid. Hindi uubra yung pamimili. O minsan mo nakita sa Biblia, pwede mong piliin yung mensahe gusto mong marinig. O sa ibang mensahero ngayon, si Juan, ako, alam ko na yan. No? Hindi dadalo. Kung hindi man, mag-i-stay sa kitchen, mag-i-stay sa banyo, biglang magsisipag doon, maggugupit ng mga damo sa labas, wag lang makadalo sa message, makadipa. That's immaturity. Bonjing na klase ng Kristiyano, mga ganyan. Okay? Bonjing. May pride din ko yung ganun. Of course. Ayaw pa rin yun. Yung pride, bunga pa rin yan pagiging karnal. Yung kasing pride nasa flesh. Again, hindi kasi siya kasama sa bunga ng Espiritu eh. So kung hindi kasama sa bunga ng Espiritu, siya kasama sa bunga ng laman. Ganun lang kadali yun. Yung pagiging onion skin, bunga ng laman. Yung pagiging matampuhin, bunga ng laman. Yung pamimili ng gusto marinig, bunga ng laman. Yun ang, kaya ko ito ini-expound, yung kasi ang kabaliktaran sa pinag-uusapan natin. Dito kasi nagbago na sila eh, yung bandang huli. No? Nakita ni Paul, kinumend niya yung magandang ugali ng mga kapatiran. Pero bago yan, carnal kasi sila. Kaya nakarinig sila ng una ng mga masasakit na salita kay Paul. Sabi nga ni Paul, siya mismo nagsabi ang patotoo ni Paul sa kanyang mga sulat. Alam mo mga kapatid, pag ako nakita nyo in the flesh, you will see a very, very weak and frail man. Pero pag binasa nyo ang aking mga sulat, no? Nandun, mighty in God. Kala mo higante yung sumulat. Ganun si Paul. Pag nakita mo siya, hindi mo isipin siya si Paul kasi ganun siya si Paul. Yung napaka-frail, na mahina, walang kalakas na, baka nakatungkod pa siya, malabo ang mata. Ganun si Paul. Pero pag nagsalita siya, mighty. No? Mighty in God. Kaya ganun kung magsalita si Paul. Diba? Meron kayong gusto idagdag niya sa unang part? 3 stage lang yan, mga kapatid. Sandali lang yung pag-aaral natin. Maganda nung sa last part yun, sinabi ni Paul did not need letters of recommendation when this kind of change was evident in the lives of his hearers. For example, diba? For example, ikaw bilang teacher o nangunguna sa isang Bible study, di mo na kailangan na papurihan ka pa ng ano kung lalo na nakikita mo ng kapwa-Kristyano mo na yung nililid mo, nag-grow. Di mo na kailangan ng certificate or something. Ito kasi nakikita namin na nagpapagamit ka. Bibigyan ka naman ng certificate. Hindi na. Kasi nakikita ng mga kapatiran eh. Sila na ang certificate mo. Yung mga kapatirang siniran mo at lumalago sa faith. Sa Friday, magdala kayong certificate. Dali mo yung kapatid. Diba? Ito po ang certificate ko. Sila na kasing crowning glory natin yung bawat isa. Diba? Yan ang crowning glory natin. Kung paano tayo rin yung crowning glory rin ni Paul. No? Tayo rin naman si Jesus Christ. May nabasa ko noon na bilang mga magulang, hindi mo na kailangan ng mga special award eh. Makita mo lang yung anak mo, lumalaking matino, maayos. Ay, nako. Parang ilang medalya na yan para sa'yo. Hindi mo ikinahihiya yung anak mo. No? Naalala ko nun pag yung medyo ganun yung anak, ikinahihiya, ipakilala eh. No, mamaya, ito nga pala anak ko. Nakakahiya sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan eh. Di ba, minsan yung mga anak na ganun kinakahiya eh. Yan. Ngayon, kabaliktaran na. Ayan. Imagine na ngayon yung Tama si Jesus Christ no? Perverse generation. Yung generation natin talaga pervert. Punong-puno ng perversion. Ngayon, yung generation, kasi dalawa lang naman yung generation Yung unang generation, siyempre, yung generation ni Adam. Ni Adam hanggang kay Noah. Yun yung tinatawag ng mga antediluvian. Yung bago ang dilubyo, yun yung first generation. Ang second generation, after ng dilubyo, mula kay Noah hanggang sa atin. Yung generation na yan, pervert pa rin yan. At pumasok pa yung parte nang dumating si Jesus Christ kung gaano ka-perverse yung generation. At lalo na ngayon. The world is not getting better, mga kapatid.
kalokohan or kasinungalingan na sabihin ng tao, the world is getting better each and every day. No, it's not. Ang reality, mga kapatid, the world is not getting better. It's getting worse. Yung LGBT na lang, nakita niyo yung mga nangyayari ngayon? Kasi kahit saan ka magbasa sila ang laman Yung mga dating machong mga athletes, babae na ngayon. Di ba yung mga nasa football? Kumakadikit pa naman sa likod ko to Yung pala, sabi pa kami mag-shower, no? Basketball player, naka-macho-macho. Football player. SEAL, Navy SEAL. No? Kaya nga umalis tayo, di ba? Mga babae na ngayon. Si Jenner, dating Olympian yun. Babae na ngayon. No? I'm telling you mga kapatid, hindi lilipas ang 5 taon, 10 taon, I'm telling you. Hindi nagkakaanak yung mga yan, pero dadami sila. And you know what? Kung paano sila dumami? Exponential. Exponential ang dami nila. Halimbawa, ang sabihin ng exponential, yung isa naging 2, yung 2 naging 4. Laging times 2. Laging times 2 yan. Parang lindol. Okay? Yung signal, yung sa lindol kasi sa Richter scale, kapag nasa 7 ka na, doble yun ng 6. Kapag nag-8, doble yun ng 7. Exponential ang bilang nun. Exponential. Ganun yung mga yan. Yung perversion ng mundo ngayon, exponential siya. Ganun. Talo nung araw, di ba, na ganyan sabi mo. Tapos, totoo nga, hindi lang tadya mga ganyan. Talaga, binubugbog talaga ng tatay. Lalo nung kapanahonan talaga ng sabihin natin yung mga Kastila pala, mga Spaniards. Sila mismo, hindi sila makapag Ano yan noon? Nagdadalawang isip sila. Sa tingin nila parang nakakagawa sila ng krimen pag nilabas nila yan. Yung sikretong-sikreto talaga. Na yung iba nga, dyan na lang nalalaman pag bedridden na Oo nga. Pero pag namamatay na dyan na inaamin Hindi kagaya ngayon, nagdadalawang isip sila kung magpapatransplant. Oo nga. Isipin mo maraming ako yan ang isa sa kinalulungkot. Ewan ko, lagi ko naman nasasabi sa inyo yan ang failure ng Christian churches nowadays. Busy ang mga Christian churches sa health and wealth. Busy ang Christian churches sa politika. Pero yung talagang issue, yung sakit ng mundo ngayon, hindi ginagalaw. And that is homosexuality. Pag sa ibang church mo yan, ako, alam ko maraming mga kapatiran paso sa akin pagdating dyan No? Maraming mga kapatiran, ayaw nila ako pagdating sa aspeto na yan. And I don't mind. I don't mind. Babalik sa pagiging emotion nga. Hindi ka makapag-review para hindi sila masaktan. Minsan nga, masasabihan ka pa, galit ka ba sa bakla? Yung mga ganung salita, we're not angry or we do not hate them. No? Actually, God hate them. Sinabi sa aklat ng Romans chapter 1. Diba? We love our enemies, so we love them, of course. But the sin itself, God hates it. Kasi nga, yung mundo ngayon, huwag na yung mundo, yung Christianity nowadays, yung Christianity nowadays, talagang nakikita ko na yung sign ng tinatawag na apostasy. Yung pagtalikod sa pananampalataya, ngayon nakikita ko, maliwanag pa sikat ng araw, it will really happen. Sa klase ng Christianity meron ngayon. Hindi malabong mangyari siya. No, hindi malabo o malayong mangyari yung pagtalikod sa pananampalataya. Kasi ngayon pa lamang nakikita ko na nakikita na natin. At isa sa sign ngayon, ano ang stand nila ng isang simbahan sa LGBT? Kapag ang stand ng isang simbahan sa LGBT, okay lang, umiwas na kayo sa ganyang klase ng mga simbahan. Kapag ang stand ng isang simbahan, pwedeng gamitin sa ministry ang mga members ng LGBT, mag-ingat ka na. Regardless kung kilala, malaki, sikat, yung mga simbahan na yan. Simpleng test lang naman pag sila nag-fail dyan, paano mo masasabi ngayon na sila yung mga living epistles? Na sila yung crowning glory ng Diyos? Kung yung simpleng issue, it's either wala silang stand. Ay, sa LGBT, ayoko kasi mag-judge hinahayaan ko lang sa Panginoon yung issue na yan. Kapatid, isinulat na ng Diyos yung stand niya against sa issue na yan. All you have to do is to read it at yung stand ng Diyos na nakasulat na, maging stand mo rin.
Ngayon, ano pang hinihintay mo? Kasi isa yan sa mga katwiran nila eh. Hinihintay ko pang mag-grow ako sa issue na yan para masabi ko kung anong standing ko sa bagay na yan. Kapatid, you don't have to grow on this issue. It's already written in the Bible. All you have to do is to read it at tanggapin mo yung stand ng Biblia para maging standing mo rin sa bagay na yan. Reasons. Mga rason. Okay? Mga rason. At maraming pang iba. Wala silang lupas na ngalan ng langit. See, look at that. Hindi naman sa Corinthians, sa Romans, sa maraming mga aklat sulat ni Paul. No? Sabi naman nila, Oo. makakapasok daw sila. Kasi sino magde-decorate sa stage? Kaya yung mga nangyari ngayon, yung nangyari sa Sweden, yung nangyari ngayon, di ba yung Mas malala. lalaki pagtali sa babae, sa lalaki. Oo, yan yung mga sinabi sa Angel Bible. na umano kaya, Hmm. gusto nilang isipingan, Ayaw nga. binigay na lang yung asawa, Anak. anak, di ba? Saka di ba sabi ni Jesus Christ, gusto niyo ng signs? Remember the days of Noah. Bago nagunaw ang mundo sa panahon ni Noah, rampant ang kasalanan ng tao by that time. Kahalayan na tinatawag. No? Yung nga lang, sinabi sa aklat ng Peter, hindi na raw gugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Kundi this time, it will be by fire. Apoy na. Paano yung gano'n? Halimbawa na, kunyari, pumasok sa, gusto rin niya magbago. Mm. Like us, di ba? Meron tayo talagang kasalanan na hindi mo agad natatanggal. Mm. Paano mo ano yun? Okay. Kaya nga, yung instant na pagbabago, hindi na mangyayari yun eh. Pero let's say, 5 taon ka na sa church. At anyway, yun na may pag-usapan natin. Kunyari, bakla ka nang pumasok sa church. After 5 years ba, ganun ka pa rin? Kasi kung lumipas ang 5 taon, ganun ka pa rin. What's the change? Walang change life na pinag-uusapan. Okay, fine. Few months, after a year, medyo ganyan ka pa din. Kapag gusto mo, brother, ganun ka pa rin. Okay, fine. 1 taon ka pa lang eh. Pero 5 years, 10 years, you're still the same? Kataka-taka na yun. Hindi na ako maniniwala doon. Something's wrong. Dapat ganun na, after 10 years, brado. Dapat ganun ka na. Dating badong ka na ngayon. Right? Pero pwede silang pumasok sa... Oo naman. Pwedeng dumalo sa gawain, but to be honest, sa ministry, kung ako tatanungin, they cannot handle any ministry. They cannot. Okay, para mas maging madali. Sa aklat ng Romans kasi, yung magnanakaw, yung mga nangangalunya, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, yung mga taong halangang kaluluwa, kapantay ng homosexuality. Ngayon, yung bang magnanakaw, gagawin mong minister ng Diyos? Yung bang nangangalunya, gagawin mong minister ng Diyos? Hindi, di ba? Yung mga yang kapantay ng homosexuality sa standard ng Diyos. So, wag mo rin siyang gamitin siyempre. Kasi pantay yung mga yan, yung krimen niya mga yan, yung krimen ng murderer, yung krimen ng nangangalunya, yung krimen ng magnanakaw, kapantayan ng krimen ng pagiging homosexuality sa mata ng Diyos. So, hindi mo gagamitin siyempre. Kaso nga ang tao kasi iba eh. Sabi nga natin, ng pag-aralan natin yan, bakit kaya ganun? Kung gagamitin natin standard ng Diyos, bakit yung magnanakaw ikinukulong yung magnanakaw? Bakit pag pumatay ng tao ikinukulong? Bakit yung bakla hindi kinukulong? Sa mata ng Diyos, pantay sila lahat. Kung talagang ang batas ng tao, ipaparehas mo sa batas ng Diyos, nakakulong silang lahat. Kasama yung vice ganda na yan. Nakakulong yung mga yan, hindi sila ini-enjoy, hindi yumayaman yan mga kapatid. Yung bang mga nakakulong, gagawin mong idol? Yung bang mga nakakulong, susubaybayan mo yung buhay, gagayahin mo siya, pati mga salita? Hindi, di ba? Pero yung mga ito, iba eh. Kahit Kristiyano, sinusubaybayan sila, ginagaya yung kilos, ginagaya yung pananalita, pati yung mga mamamatay tao, gayahin mo na rin kasi pantay sila sa mata ng Diyos eh. See? See, look at that. Now tell me, ngayon yung sabihin sa akin, kung ang Christianity ngayon, ganun kapuro. Hindi, di ba? Hindi. Even in our church, hindi mo naman pwedeng ipilit. Right? Kasi kung, ang point ko kasi, isang espiritu kumikilos eh. Yung espiritu yung kumikilos sa akin, kumikilos sa'yo, yun ang kumikilos sa lahat eh. Pero bakit ganun? Iba ang standing mo dyan sa standing ko. Why? Paano nangyari yun kung iisang espiritu ang sumasa atin?
again, carnal Christian. Depende kung namumuhay sa laman, sa emosyon, sa carnality. Doon nagkakaiba-iba mga Kristiyano. Yes, same spirit. Pero may mga Kristiyano mas malakas pa rin ang laman kaysa sa espiritu. Kaya tinatangkilik pa rin yung mga bagay na supposedly hindi nila tinatangkilik. Okay? So, diretso natin. Maiksi lang sana siya, pero may maganda naman yung pag-usapan natin. So, the Corinthians had written to Paul about their newfound joy and the hope and meaning that had been brought into their lives. Sumulat din sila pabalik kay Paul. They described to him their deliverance from shame and guilt, their freedom from fear and hostility, from darkness and death. Sila mismo kasi nagpatotoo kay Paul. Alam niyo, Kuya Paul, dati po akong masama ang ugali. Maraming salamat sa Lord. Marami pong patunay, magpapatotoo, nagbago na po ako. No? Sila mismo yung mga magkakapatid, witnesses. No, ito, napakatao nito dati. Ngayon po, hindi na siya nanguubos ng pagkain. Ganon. Sila mismo. Nagpupurihan sila. Nagpupurihan sila. No? Ngayon tayo, ganun din paminsan-minsan, di ba? Alam mo ko yun, natutuwa ako sa'yo. Kasi parang kailan lang, pag nakataligod ka, kala ko babae ka eh. Pero pag harap mo, lalaki ka pala eh. Pero ngayon, kahit nakataligod ka, lalaki ka na, Brad. Actually, nangyari sa akin yun nung long hair pa ito, si Froilan. Nakatalikod siya, inisip ko, sino kaya ito? Pagharap si Froilan pala. True to life kasi yun eh, true to life sa akin eh. Alam ko siya hindi ko na siya nakilala nung nagpagupit eh. Oo. Diba, dati rin itong si Kuya Jun, diba? Ganon din siya pag nakatalikod eh. Siya lang yung living priest. Ayan. Diba si look at that? May mga epekto eh. Meron patunay kasi. Minsan hindi mo maririnig sa kanila pero nakikita mo. And that's more than saying it. Diba? Yun yung pag-uusapan natin dito. Yun yung mismo nangyari sa mga kapatiran sa Corinto. Ay, hindi na. Inugupitan mo pa. Yan. Tayo ba, katulad nila kasi, sila mismo nagpatotoo sa sarili nila eh. Tayo ba, pwede natin gawin yun sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kapatiran? Minsan ba nagawa natin yung ganyan? Alam mo, brother, maraming salamat sa Lord. Dati, dalami-alami ako eh. Ngayon, macho na ako, brad. May mga ganun ba? Tayo ba, minsan meron tayo man lang may pagmamalaki sa isang kapatid, di ba? Kung paano ka binago ng Lord. Macho na ako, brad! Inawak naman yun. Hindi naman ba siya? Hindi na nakapagpigil eh. Diba? Yan, sila kasi ganun sila eh. Naipagmalaki lang ng mga sarili kay Paul. Yung nagbunga, kumbaga yung ministry ni Paul sa kanila. So, Paul says to them in effect, this is your confirmation. You yourselves are walking letters from God, known and read by all men, written by the Spirit of God in your hearts. Kaya nasabi naman ni Paul yan, sa kanila in effect, sa naging positive change sa kanila. So, panghuli, so these are the 5 unmistakable signs of genuine Christianity. Dapat meron daw tayong unquenchable optimism and unvarying success sa kabila ng mga kahirapang pinagdaraanan natin. Dapat meron tayong unforgettable impact, positive unforgettable impact, hindi negative. Unimpeachable integrity, at meron tayong 4 na pinag-usapan dyan, patungkol dyan, at meron tayong undeniable reality. They are always present whenever the real thing is being manifested. So mahalaga po yung manifestation of the Holy Spirit sa buhay ng isang Kristiyano. Hindi enough na 20 years ka ng member ng isang simbahan. Alam ko, ang laging ginagamit na term dyan, walang sitting ministry. But more than that, dapat doon sa ilang taong pinamalagi mo sa church, you never remain the same. Merong malinaw na positive change na nangyayari sa'yo. Lalo doon sa spiritual growth. Especially sa spiritual growth. Halimbawa, prayer. Hindi nga natin pinapractice dito, pero at least meron namang mga nag-volunteer.
Pero, halimbawa, simulan natin sa prayer. Kung matagal ka ng Kristiyano, dapat marunong ka ng manalangin ngayon. No? Kumbaga, hindi yung tipong pag nakita mong 5 minutes na wala pa nagpe-pray, isang minuto pa. Hindi. 5 seconds pa lang, ikaw na kaagad. Hindi ba yung 5 minutes, ang tagal-tagal naman, wala pa nagpe-pray? Tapos magbigay ka pa ng allowance, sige, 2 minutes pa, pag wala pa talaga, ako na. Yung ganun pa. Kaya kasi ano ka na bihasa ka na sa bagay na yan. Kumbaga nagmamanifest na. Yung real thing. At yun ang kaibahan ng mere religion na tinatawag. O mga katuruan ng tao. Mere religion tries to imitate these marks but is never quite able to pull it off. Kasi lalabas ang katotohanan that they are fakes. Mga fakes. Yung mga simbahan na nagtatalaga na ng mga bakla sa leadership, mag-iingat na kayo dyan. Mag-ingat na dyan sa mga klaseng mga gawain na yan kasi they are just, I'm not judging them, pero malaking error yung ginagawa nila. Oo. Mga kapatid, may bago tayong elder. Si Brother Sonia. Mga kapatiran na hindi. Alam ni Pastor ang ginagawa niya, purihin ng Diyos. Yung mga iba naman, sunod-sunod lang. Yung sinabi ni Pastor, sige, Eldres Sonia. Pero Sunny naman talagang pangalan niya di ba? So, mag-ingat. Hindi ko mo sikat ang pastor, hindi ko mo mega ang church na hawak niya, totoo na. Doon pa nga tayo mag-iingat. Hindi na kuko sa paramihan yan. At, ang huli, by comparison with these marks, phony Christianity is always exposed as a shoddy imitation that quickly folds when the real pressure is on. So, hindi lamang pangkalahatan, pangmaramihan, kundi in a personal level, doon makikita kung fake o hindi. Kapag dumaan na ang apoy, pinadaan na sa apoy, doon kasi malalaman kung hanggang saan yung quality ng faith na meron yung tao. Yun ang sinabi sa aklat ng James, yun ang sinabi sa aklat ng Peter. Mapalad daw tayo, sabi ni James, saka ni Peter, kung ang ating pananampalataya ay parang ginto na idinadarang sa apoy. Kasi doon sa mahasa, doon malilinang yung gold, yung pagiging dalisay ng ating pananampalataya. So, meron po ba kayong gustong itanong, idagdag, or comment sa pinag-aralan natin? Kasi last part na ito ng authentic Christian living. Totoo yung sinasabi ko yan. Kasi totoo maraming mga religion talaga na sabihin na natin, pilit nilang inaano talaga biblically yung mga teaching na. Pero later on, ang Diyos pa rin ang gagawa ng paraan para maihayag yung katotohanan. Kung paano sinabi dito, they are always present whenever the real thing is being manifested. Ganon din siya. Kakabaliktaran din siya dun sa mga kabulukan na ginagawa o kabaliktaran sa utos ng ating Panginoon. Lalabas at lalabas din. Sabi nga, di ba, walang taong nakakita sa o nakakaramdam o nakakita sa kadakilaan o glorya ng ating Panginoon. Hindi niya nakikita ang kanyang karumihan. Kasi is the light. I-expose ng Lord lahat sa atin. At kapag na-expose na yung mga bagay na yun na dapat i-expose, then we must do our part na mabago sangayon sa kalooban ng Lord. So, bago tayo mag-close in prayer about this? O sige, pwede niyo itanong yung mga tinatanong niyo dyan sa isa't isa. Ayan. So next Wednesday, ibang series na pag-uusapan natin.